bless you richly this Christmas. Merry Christmas, everybody. Psalm 145, verse 18. The Lord is near to all who call Him, to all who call on Him in truth. Ang ating Diyos kataas-taasan ay malapit at patuloy pa nga siyang lumalapit sa sino man na taus-pusong naghahanap sa Kanya. There are many ways to get close to God. Ipinapakita at pinapakilala ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa lahat ng mga naghahanap sa Kanya ng taus-puso. There are also many things that can keep us away and get us lost in our search for God. Na imbis na lumapit tayo sa Diyos, lalo pa tayo tuloy na nilalayo. And we search for God. We search for God not just for religion, but more importantly, we search for God to experience His light in our lives. Hinahanap natin ang Diyos upang maranasan ang kapayapaan, pag-asa, pagtulad sa what can guide us in our search for God. How can we make our search for God aligned with the ways of Jesus? At yan mga kapatid, ang gusto ko sanang pagtuunan natin pareho-pareho sa ating shared reflection ngayong Christmas celebration day. Ang pamagat ng ating mensahe ay ang tanglaw. At yan ay ating pangbubuksan ng pag-uusap na ito base sa isang kwento ng unang Pasko. Balikan natin ang isang bahagi sa kwento ng kaunang-unahang Pasko. Matthew 2, verse 4 to 6. Herod brought together the chief priests and the teachers of the law of Moses and asked them, "Where will the Messiah be born?" They told him, "He will be born in Bethlehem, just as the prophet wrote. Bethlehem in the land of Judea, you are very important among the towns of Judea. From your town will come a leader who will be like a shepherd for my people Israel." Nung nabalitaan, pumutok ang balita sa Judea na merong isisilang na Mesiyas, merong isisilang na kinatawan ng kataas-taasang Diyos, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Nung napumutok ang balita na yan, nagtanong-tanong yung kasalukuyang hari nila noon. At tinanong niya yung mga religious leaders, base ba sa nalalaman ninyo? Base ba sa mga nakasulat sa ancient Jewish scriptures? Ano ba sinasabi tungkol sa pagdating ng Messiah? And notably, sumagot yung mga religious leaders, the teachers of the law, the priests, lahat sila na nagpulong-pulong na may kaalaman, and they reference this portion from Micah chapter 5 verse 2. So meron silang nire-reference sa Old Testament nila, sa Jewish scriptures, from Micah chapter 5 verse 2, na sa Bethlehem po, according to sa mga sources natin. The Jewish religious leaders had reference about the coming of Jesus in the Jewish scriptures, or as we refer to today as the Old Testament. The religious leaders also had knowledge. They knew about the coming of Jesus, but as we know the story, they did nothing about it. Actually, kung hindi pa nga dumating yung mga wise men from the east, hindi sila kikilos itong mga religious leaders na ito. And as a matter of fact, kaya nga nagtanong-tanong itong King Herod sa mga religious leaders kasi merong napadayo na mga wise men from the east. O yan yung balita na may mga hindi taga rito from the very far east, tapos nagtatanong sila saan daw darating yung Messiah, saan daw ipapanganak. At yung mga pinagtanungan niya, may alam na. Meron ngang reference. But as we know the story, wala rin ginawa itong mga religious leaders na ito na response nung nagplano itong King Herod na patayin si Jesus. At higit sa lahat, noong hindi nakuha ni Herod si Jesus na bata, walang ginawa yung mga religious leaders para pigilan si Herod na patayin yung mga batang lalaki. Maraming ganyan hanggang ngayon. Maraming may knowledge sa religion, pero walang ginagawa. Maraming mga relihiyoso, pero walang kinikilos na tama.
Walang ginagawa sa kanilang religion para paunlarin ang buhay. At pagkus ginagamit pa nga yung kaalaman nila sa religion para patakpan ng mga mali. Clearly, not everyone who is familiar with the scriptures or who are religious, not everyone who is or who claims religious authority reflects genuine godliness. Hindi lahat ng may kaalaman, nalalaman tungkol sa religion ay nagpapakita ng pagiging makatulog. Now, gusto ko lang linawin, we are not obsessed with perfection. Hindi naman natin sinasabi na ikaw, pala church ka, dapat perfect ka. Of course, hindi yun yung tinutukoy natin. Because we live under grace. Malinaw sa atin yun. Instead, our focus is progress in good. Yung patuloy kang lumalakad, yumayabong, lumalago, as we continue our search for God. Kasi, mga kapatid, walang saysay ang mga study, walang salisay ang mga Bible study, ang mga worship, ang mga church activities kung hindi rin tayo umuusad sa pagiging mabuting tao. Kaya nga, matuto tayo dun sa bad example na nakikita natin sa portion na ito ng istorya. Sabi nga sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9, do your best to improve your faith. Do your best to improve your faith. How? By adding goodness, by adding understanding, by adding self-control, patience, devotion to God, concern for others, and most especially love. Hindi lang yung basta may faith ka, meron kang sinusundan na pananampalataya, paniniwala. Pero ang sabi sa Peter, doon palang nadidistinguish na nila. Iba yung religious ka, iba rin yung may sinusundan kang kabutihan sa buhay mo. Verse 8, if you keep growing in this way, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives useful and meaningful. Makikita, mapapatunayan nyo na yung nalalaman ninyo, yung kaalaman ninyo tungkol sa Bible, tungkol kay Jesus, mayroong saysay. And reading between the lines, ibig sabihin, meron kasi mga kaalaman tungkol sa Bible na walang saysay. Dahil nga, hindi siya nakaka-add sa goodness ng buhay. So if you add all these things, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives useful and meaningful. But if you don't grow, sabi pa niya, you are like someone who is nearsighted and blind. And you have forgotten that your past sins are forgiven. Sayang lang in short. Parang kayong mga bulag. Bulag kasi nakalimutan nyo agad kung saan na kayo nanggaling. Eh dapat nga umuusad ka day by day, sabi pa nga natin. Na kung iahalin tulad nga natin sa mga bata, kung talagang umuunlad ka, lumalago ka, kung grade 1 ka this school year, dapat next year ikaw ay grade 2 na. On the other hand, there is something interesting that has happened in this Christmas story. Balikan pa natin, Matthew chapter 2, verse 1 to 2. During this time, when Jesus was born, some wise men from the east came to Jerusalem and said, where is the child born to be king of the Jews? Merong mga wise men from the east. And most probably, this is far east. Ancient Israel is part of Asia, so technically medyo east siya. Pero kung east na yung lugar nila at sinasabi pa nilang wise men from the east, ibig sabihin malayong silangan ng pinanggalingan. If we will reference in ancient maps, they could be referring to Persia. They could even be referencing to present-day India. At kung lalawakan pa natin yung imagination natin, baka Pilipinas ka nang galing. Hindi natin alam. Basta malayo na east ang pinanggalingan. Ang point, hindi taga-ron. Iba ang orientation, iba ang knowledge. Iba ang mga references, hindi nila kagaya, hindi nila kababayan. And these wise men na pinag-uusapan natin, ano ang kanilang basihan ng pag-aaral? These wise men being referred to studies the stars. Interesting. O bago may magkamali, hindi yan yung tinutukoy nating horoscope sa panahon ngayon. Hindi yan yung mga lucky number 9, lucky color red. Wala siyang kinalaman. But they study the stars. We saw this star from the east
the star of Jesus. May specific na star si Jesus base sa kanilang mga kaalaman. Nakita lang nila yun, they have seen that risen from the east. Kung saan silang malayong silangan na nanggaling, nakita nila doon. These wise men, hindi Judean ang knowledge, hindi Judean ang reference. They had knowledge about the coming of Jesus. Meron silang mga references na hindi galing sa Jewish scripture, pero nagsasabi na darating si Jesus. Interesting. They have extra biblical references. And their studies led them to worship Jesus. Yun ang mahalaga doon. Kung ano man yung pinanggalingan ng kanilang reference, yung kanilang kaalaman, ang point, yung mga study nila na yun, napunta sila para hanapin at sambahin si Jesus. Yun ang mahalagang punto kung ano man ang reference nila. Matthew 29, verse 9 to 10. And the star, the wise men had seen in the east, went on ahead. It went on ahead of them until it stopped over the place where the child was. They were thrilled. They were excited to see the star. Very artistic na yung presentation dito kasi nung una sinusundan nila yung star, kumakanta si star sa harapan. Hindi pa na-invento ang GPS. Ginabayan talaga sila. At nung tumigil yung star, sabi, nakita nila yung star. Ibig sabihin, lahat ng mga references nila, lahat ng mga knowledge nila, extra biblical, hindi kasama sa Jewish scriptures, pero effective. Bakit kamo? Nakita nila si Jesus eh. Kung di ba naman effective yun, hindi nila nakita. At hindi lang nila nakita si Jesus, it gave them the right perspective, the right attitude to worship Jesus. That's very interesting sa pag-aaral na ito. Maraming mga good teachings ang makikita, hindi lang sa Bible. Maraming mga mabubuting turo, maraming mga katuruan na nagpapaliwanag ng buhay, makikita lahat ng yan, hindi lang sa Bible. You know, the arts, philosophy, literature, when you study science, and even if you observe nature, all of this can be good sources of important teachings about morality, about godliness. Nabasa niyo na ba yung kwento ng ang pagong at ang kuneho? Wala yung verse, pero tamang tinutulog na. Lahat yan pwedeng sources ng morality, ng godliness. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ang linaw ng statement na yan sa James. Ngayon, siyempre, may mga traditional, ay, bakit nagbago? Magre-react. Ay, bakit nagbago? Di po ba, Pastor, dapat Bible-based lang. Ay, lalaban ng gano'n. Alam niyo, mga kapatid, hindi yan nagbago. Yan na talaga yan noon pa. Tayo lang kasi ang ngayon pa lang nakakaunawa. Tayo ang ngayon pa lang nabubuksan ng isip. Ay, nagbago ang math kasi may calculus na ngayon. Of course not, hindi nagbago ang math. Yan na talaga yun. Yung estudyante ang lumalago kasi ang isip para maunawa. Ganon din ang pagiging makadiyos. Ganon din ang pag-unawa sa kaliwanagan ng Diyos. Ay, nagbago ang verse. Ano ka ba? Hindi nagbabago yung verse. Pare-pareho lang yan. May nadagdag ba na chapter sa Bible? Wala naman. Sa daang libong taon. Ang nagbabago, yung pang-unawa ng tao. Now, the Bible is the written word of God. Hindi natin dapat pagkamalian. But, the living word of God is more than what is written. God's word is alive. At malawak na malawak pa ang word of God kaysa dun sa nakaprint at nabibili sa mga bookstore. Jesus himself spoke and did many things that are not written in the Jewish scripture. Si Jesus mismo marami siyang mga sinabi at pinagagawa na hindi nga wala kang verse. At marami nga siya sa mga sinabi at ginawa kontra pa nga sa Jewish scriptures. Naalala niyo nung mga pinagsasabihan niya na, ay, hindi naman tithes talaga ang importante. Tama na tumulong, tama na magbigay,
Pero kung nagiging sanhi yan ng corruption, hindi yan ang importante, sabi niya gano'n. Hindi yung unclean at clean food ang talagang issue. Ang issue ay kalooban. Natatandaan niyo nung binanggit ni Jesus yun? Marami doon nagwala ang maraming religious leaders. Dahil hindi yun ang nakalagay sa verse nila. Marami mga ginawa at sinabi, tinuro ang Panginoong Jesus na actually walang verse. Marami kontra pa nga sa mga verses. But, here's the big thing. Making a spiritual point involves more than simply quoting Bible verses. Hindi lang yan sa pa-quote-quote ng verses ang pagkakaroon ng spiritual point. John 21:25, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Ano ang point? Hindi lahat nakasulat sa Bible. Hindi lahat naisulat sa Bible. Kaya, mga kapatid, mga fellow followers of Jesus, huwag okay sa paghahanap ng verse. Hindi lahat may verse. Minsan o madalas, maaaring walang verse. Saan mo nakuha yan? Ano sa napanood ng pelikula? Kasi may aral siya. Maaaring gano'n. Of course, it's nice to have verses kasi at least may reference ka na pwede mong balik-balikan. Pero mga kapatid, lawak-lawakan natin ang ating pangunawa, ang ating pag-iisip na hindi lahat nakapture sa pagsusulat. Sabi nga ni John, kung talagang kakaririn lahat yan, saan ko naman ilalagay? Ang mahalaga, hanapin ang point ng pagiging makadros. Matthew 2:12. Later, the wise men were warned in a dream not to return to Herod, and they went back home by another road. Pansinin ninyo, sa umpisa, may sinusundan silang tala. Nung nagsisimula ang kanilang journey, ginagabayan sila ng tanglaw ng tala. Pero nung lumabon sa kalaunan ng kwento, wala na yung tala. Diretso na silang kinakausap ng Diyos kataas-taasan. It was intended from the very start that the Holy Spirit will be our direct guide. It will be the Holy Spirit. The living Word will be our direct guide. Hindi mga liwanag ng bituin, hindi mga bumubuang lupa at umuulan na apoy. Ano yung mga OA na paghahanap ng science? Ano po ang sign? Dapat may umiyak ng dugo. Mga ganong klase. Anong mga ganong sign? Kasi diretso tayong kakausapin ng Diyos. Habang lumalawak ang kaisipan, mas nagiging receptive tayo sa pag-unawa, sa pagtanggap ng gustong sabihin ng Diyos sa atin. John 14:25-26, sabi ng Panginoong Jesus, all this I have spoken while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi ni Jesus, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga sumusunod sa Kanya noon, sinasabi ko lahat to habang nandito ako. Meaning, hindi ako laging nandito. Yun ang point niya. Kasi kapag wala na ang Panginoong Jesus bilang tao, ipapadala ng Ama ni Jesus, ang Diyos kataas-taasan, ang Holy Spirit. Also in John 16:7, sabi pa ng Panginoong Jesus, it is best for you that I go away. Ha? Sabi ng Panginoong Jesus, mas mabuti nga kung mawawala ako. Bilang person, bilang tao, mas okay nga yun na mawawala ako. It is best for you that I go away because if I don't, the Advocate, the Comforter, meaning the Comforter, the Encourager, the Counselor, the Holy Spirit, yun yung Advocate na dito po. Because if I don't, the Holy Spirit will not come. If I do go away, then I will send Him to you. Itinalaga na, tinlani na
na mawala si Jesus the person. The person, the human being. Kasi in His place, mas marami siyang aabutin through the Holy Spirit. Ang intention talaga, ang bawat tao na naghahanap sa Diyos kataas-taasan, diretso ng kakausapin ng Spirit. Diretso na. O mga kapatid, ano ngayon sa atin ito? Ngayon nakikita natin ang mga katotohanan na yan. It is a challenge for us to develop our own personal spirituality. Develop your personal spiritual connection with God. Lawakan ang isip, lawakan ang pangunawa, grow your minds into more learning para mas marami pang pumasok. Sa tingin nyo ba, darating tayo sa punto na, nakuha ko ng lahat ng gusto sabihin ng Diyos. Sa tingin nyo ba, aabot tayo sa gano'n? No. Ang dami-dami pang liwanag, ang dami-dami pang pagpapala na hindi tayo nadidiscover. We are barely scratching the surface. As long that we are ready to partake in the power and the wisdom in the light of God, ang dami pang papasok sa inyo. Huwag questionin ang tagapagbigay. Ang talagang may tanong, yung tagatanggap. Handa ba tayo tumanggap? John 12:46, I came into this world as a light, sabi ng Panginoon Jesus. I came so that everyone who believes in me will not stay in darkness. Ako ay liwanag, sabi niya ganoon. So, yung mga ayaw manatili sa dilim, gusto pang tumanggap ng liwanag, gusto pa ng maraming kaliwanagan, hindi ako titigil para maging tanglaw. Si Jesus ang tunay na tanglaw. And so long that we are ready to receive, more light will come. Si Jesus ang liwanag at sa pamamagitan niya, ibinigay na ang tunay na tanglaw patungo sa Diyos. Ang isa pang challenge sa atin, we need to develop our spiritual community. Kasi mas madaling maglakbay sa pananampalataya pag may kasama ka, pag mayroong kang kasabay na naglalakad. Marami sa katuruan ng Panginoong Jesus, marami sa katuruan ng Biblia, ng pagiging makadiyos, mas nasusukat natin kapag may kasama tayo. Halimbawa, when you talk about patience, pag ikaw lang mag-isa, ang dali-daling sabihin, patient ako. Subukan mong itabi sa ibang tao. We need to practice spirituality within the spiritual community. At hindi lang yan sa church. Isang malaking bahagi ang church. Pero kasama dyan ang inyong mga pamilya. Sa loob ng tahanan, buuin nyo ang tahanan ninyo bilang isang spiritual setting. Buuin ninyo ang inyong mga barangay bilang spiritual setting. Buuin ninyo ang inyong mga workplace as a spiritual setting. Maraming mga Christmas party ngayon sa opisina, kaliwat kanan. Kaysa ang problemahin, ano ang mapapanalunan sa raffle, ano ba talaga ang presyo ng exchange gift, sakto ba yung natanggap ko, usapan 300, parang tunay na ilang yung natanggap ko. Ang unahin sa mga office, magpatawaran, magpasalamatan. Yan ang mga unahin. Develop even the workplace as a spiritual setting. Matthew 5:14-16. This is what Jesus said to His followers during His time. Pero I personally believe, ito rin ang mensahe ng Panginoong Jesus sa ating lahat sa panahon ngayon. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put this light on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, my friends, my brothers and sisters, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tayo ang liwanag ng mundong ito. Tayo ang mga liwanag sa kadiliman. At ang hamon pa nga sa atin, sa pangalan ng Panginoong Yesus, lalo pa tayong magliwanag. Buuin ang mga spiritual community.
buuin ang mga spiritual na kumpol, spiritual na kaibigan, pamayanan, kamanggagawa. Kung nasaan kayo, make it a spiritual place. Where you are the temple. Because you are the light of this world. There are many things that can keep us away and get us lost in our search for God. Hindi porke may reference, hindi porke maraming alam sa Bible, sa mga religion, talaga papalapit sa Diyos. Marami kaya ang nakakaligaw. But it should not discourage us from pursuing our faith. James 4:8, come close to God, and God will come close to you. Naroon lagi ang biyaya ng Diyos na habang lumalapit ka sa Kanya, siya rin naman papalapit sa iyo. Ang ating patuloy na paglapit at pag-aaral sa Diyos ay hindi lang para sa libreriyon, kundi dahil sa nais nating maranasan ang liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Hangarin ang tanglaw ng Diyos upang maranasan ang kapayapaan, ang pag-asa, ang kagaanan, para maranasan ang pag-unlad sa buhay. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hanapin pa. Itong nakaraang 12 buwan, talagang kinarir natin ang paghahanap sa Espiritu ng Diyos, sa liwanag ng Diyos. At ang dami-dami nating natuklasan, ang dami-dami nating natutunan. Maraming paglago ang dumating sa atin bilang pamayanan. Sa pagharap natin sa pagtatapos ng 2025 at sa pagharap natin sa pagbubukas ng 2026, marami pa tayong paglalakbay na gano'n. Sama-sama natin yung ulit. Because if we seek God with all our heart, we will find Him. We will find God's glory. Anyone who will sincerely, anyone who will wholeheartedly seek, will find God. This is God's promise, fulfilled through Jesus. This is the gift of Jesus. Yan ang tunay na regalo ng Kapaskuhan. The true gift of Christmas. Mga kapatid, mga kaibigan, I praise the Lord for each one of you. Pagpalain kayong lahat ng tunay na tanglaw ang Espiritu ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus.